dahilan ng pagsugod sa ospital kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito daw ang dahilan. So yun nga, no, ibinalita sa atin ng ating kasamahan, kapatid na si Boss Dada, dahil si Boss Dada po ang nandiyan sa The Hague, Netherlands, dyan sa facility ng ICC, na kung saan nandyan po si Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte, na ibinalita po niya sa atin na etong si Pangulong Duterte po daw ay biglaang isinugod sa ospital. So ngayon, may mga sinabi si Boss Dada na biglaan nga daw, kasi nga at medyo nakakapagtaka dahil may doktor naman ho doon sa loob ng ICC. Bakit pa kailangan nilabas? So sa madaling salita, hindi ito okay. So parang nakakakaba, no, kasi parang parang may tuturing na emergency talaga, kasi may doktor naman doon, pero bakit kailangan pang ilabas si Pangulong Duterte? So ngayon, kaagad naman din nag-live or doon sa live ng Banateros, at nakita nyo naman na siguro, hindi na natin babalikan yung live na yon. Sinabi naman din agad ni Vice President Sara Duterte na okay si Pangulong Duterte at huwag daw tayong mag-alala. Pero marami pong mga hula or mga teorya ang mga netizen na parang hindi daw talaga okay si Pangulong Duterte. Dahil nga, unang-una doon sa sinabi ni Boss Dada na may doktor naman doon sa loob ng ICC facility. So bakit pa kailangan pang ilabas talaga sa mismong hospital? So talagang nangangamba at nalulungkot ang mga netizen dito sa balitang ito na dinala na merong talagang karamdaman si Pangulong Duterte na hindi talaga niya siguro halos kinakaya. At kamakailan lang din ho, no, nalaman din natin na binawasan na nga siya ng mga gamot. So medyo naghihinala po ang mga netizen na baka, kasi hindi rin talaga din maiwasan na makapag-isip ng hindi maganda, pero wag naman ho sana, dahil yang alam naman ho natin yung ICC talagang hawak, po yan, na isa po yan sa mga koneksyon ng mga dilawan na kung saan yan po ay isa sa mga galit at gustong pabagsakin din ng mga Duterte. So ngayon, no, eto po, may papanoorin tayong video na kung saan ay si Vice President Sara Duterte ay nagpa-interview dito sa na to, at mamaya ho natin sasabihin kung ano ba talaga yung dahilan at kung ano ba yung totoong dahilan, kasi medyo may hinala po ang mga netizen na parang ayaw lang ho sabihin agad ni Vice President Sara Duterte yung totoong nangyari kay Pangulong Duterte, kasi nga alam naman ho natin na iniiwas tayo ni Pangulong Duterte sa kaguluhan. Na alam naman din natin lahat na sa oras na may mangyari kay Pangulong Duterte diyan sa Netherlands, diyan sa facility ng ICC, talagang magkakagulo at magwawala ang mga Pilipino dito sa Pilipinas, at hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. At talagang pupuntiryahin at sisisihin nila ang Administrasyong Marcos, dahil alam naman talaga at talagang totoo at kitang-kita na ang Administrasyong Marcos talaga ang dahilan kung bakit nandiyan ngayon si Pangulong Duterte. So ito po muna yung video ng interview ni Vice President Sara Duterte. Ito po, pakinggan ho natin ang kanyang panayam patungkol sa pagdala sa ospital kay Pangulong Duterte. Bumisita po siya ngayon, mga partner, sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So hindi lang po tayo ng update sa mga oras na ito. Atchot lang ha. Okay na. Thank you, ma'am. Okay lang. Okay. Usual po, kamusta po si tatay on your last visit on this trip? Opo, okay naman siya. Okay naman si... Wait lang, ayos lang ako buhok ha. At ang hangin yung talaga. Kailangan magwapang magyapon. Okay. So yes, okay lang. Si former President Duterte, sabi niya,
Tinanong ko siya kanina, no, kung ano yung mensahe niya para sa mga kababayan natin na nag-aantay sa labas, nag-aantay ng balita patungkol sa kanya at nandito dahil nagpapakita sila ng suporta para sa kanya. Sabi niya, okay lang ako, huwag kayong mag-alala. Yun ang kanyang message. Well, how do you feel po this being your last trip on this visit, and when do you think you can be back? Well, may schedule na ako. Hindi ko pa lang siya ma-announce. May pinag-usapan na kami na schedule sa mga susunod na mga weeks. Hindi ko pa lang siya ma-announce dahil wala pa akong ticket, no? So, nothing definitive until meron ng plane ticket. So, pero meron ng draft schedule para sa pagbisita. Wala pa ho siyang bili naman sa inyo? Sa akin, wala naman siyang yun na yung bili niya is yung kanyang yung wag na daw siya bisitahin, wag na daw siya balikan dahil nakakaabala daw. At sagot ko naman sa kanya, sabi ko, hindi pwede yon dahil ang daming nag-aantay doon sa labas na gustong bumisita sa'yo. Eh, hindi sila makapasok, kaya kami yung pumapasok para mapaabot namin sa iyo kung ano sinasabi nila at mapaabot mo naman sa amin kung ano yung gusto mong sabihin para sa kanila. So yun Sa politika po, wala kayo napag-usapan? Wala kaming napag-usapan sa politics eh. Napag-usapan namin yung hopelessness, sabi ko yung hopelessness and frustration ba sa government. Yun ang napag-usapan namin doon. Pero sa politika, wala kaming napag-usapan kanina na politika. Any questions? Ma'am, salamat po sa update kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At sa po sa mga tanong namin ngayon, ma'am, pabor po ba kayo sa panukala ni Senator Robin Padilla na ibaba ang minimum age of criminal liability? Mga batang edad 10 to 17 na masasangkot sa karumal-dumal na krimen tulad ng murder, rape at drug-related cases. Hindi na muna ako mag-comment yan, no, dahil hindi pa naman siya pinag-uusapan doon sa loob ng Senado. Kapag meron na silang mga committee hearings, we will make sure na the voice of the Office of the Vice President will participate in the committee hearings of the proposed bill of Senator Robin Padilla. Thank you, ma'am. Ma'am, sangayon po ba kayo sa paraan ng anunsyo ni DILG Secretary John B. Crimolia na suspension of work and classes na may halong biro? Marami po kasing mga netizens ang nagsasabing dapat seryoso at may malasakit ang ganitong mensahe, lalo na't kaligtasan po ng publiko ang nakataya. Ano ang biro? Sinasabi niyo mga abangers, ganito, in the manner that it was actually put out for the public to actually read, ma'am. Sinasabi niyo mga abangers, ito kung update, mga abangers, ganito ganyan. Sandali Pagka si Raulo din si John B. Crimolia, no? Hindi ko alam, hindi ko nakita, hindi ko nabasa, so mahirap mag-comment. Pero na-verify na ba na hindi siya parody accounts or fake The news? official talaga na Facebook page ng DILG, ma'am. Sinasabi niya, for example, there's a class suspension sa different cities. Oo. In the manner na sinusulat niya, mga abangers, class suspension. Sandali. Official DILG account. And na-verify na ninyo. May blue check. Sige, so official DILG account, na-verify ninyo and nagbibiro. Yes. The manner na Hindi naman na-hack. well, we don't know that. Hindi, ma'am. Kasi consistent yung Kaya nga sabi ng mga netizens na dapat daw seryoso ang malasakit sa ganitong mga mensahe, lalo na't kaligtasan ng publiko ang nakataya. Baka naman kasi sabog. Well, unang-una, gusto ko lang malaman kung official, Yes, ma'am, official. DILG account. At pangalawa, hindi siya na-hack. Okay, and hindi din siya fake news. Confirm yan lahat, ha? Tulad lang din yan noong sa Office of the Vice President. Merong Vice President at merong Office of the Vice President. Iba yung institusyon, iba yung tao. Okay?
Kaya kami merong spokesperson for the Office of the Vice President kasi yung institusyon, meron silang mga ginagawa ng trabaho, may projects, may serbisyo, at merong bosses yung Office of the Vice President. So, kapag nandun ka, makikita mo, very professional yan sila. Pero pagdating naman sa Vice President, ako, yung tao, iba din yung boses ko. So, kung galing yan sa DILG official account na sinasabi ninyo, confirmed naman na DILG official account, they have to be professional. Hindi ko sinasabing hindi pwede maging professional ang pero the person can express, has the freedom of expression. An institution does not have the freedom of expression. Kasi ma'am, yung mga kababayan natin, they are a little bit surprised yung manner ng ng approach sa pag-disseminate ng information kasi parang ginagawang joke or in a joking way. So, thank you for your comment, Rudy. Thank you, ma'am. Last na lang po. Ma'am, ano po ang... Ay, sorry, sir. Question lang po, kasi kahapon, naibalita ko po sa inyo yung pag-deny ng Pasig RTC sa motion post bail ni Pastor Apollo Tuloy. Na ibalita niyo po ba kay PRD at ano po ang kanya? Hindi, sorry. Hindi namin napag-usapan yung balita na yan na hindi ko napaabot na sa kanya yan ngayon. Thank you, ma'am. Ma'am, ano po ang reaksyon ninyo sa inilabas ng safety alert ng Ministry of Education ng China kaugnay sa pag-aaral ng kanilang mga estudyante sa Pilipinas, kung saan binanggit ang umano'y tumataas na banta sa seguridad at insidente ng harassment sa mga Chinese nationals? Well, karapat-dapat lang na mag-issue sila dahil may obligasyon yung state to protect its citizen wherever they may be found, sa labas man ng China o sa loob. Nako, Vice President, sasabihan ka na naman nila ng pro-China ka na. Sasabihin na naman ng mga ulupong, ayan na, pinagtatanggol na ni pro-China yung malamang sa malamang. May promise yan. Pustahan tayo, magkano? Pustahan tayo, magkano na titirahin nila si Vice President Sara Duterte mapatungkol dito. Sasabihan na naman nila na pro-China yan. Alam mo, kabisado na natin yung bituka ng mga yan ng China. So, kung merong mga ganun na pangyayari na nagdidelikado yung buhay nila or merong harassment, merong threats na nangyayari, ay dapat bigyan nila ng sapat na warning yung kanilang mga citizens para sila naman ay makapaghanda or meron silang magagawa para sa proteksyon ng sarili nila. Tsaka kasi ganito yan. Alam kasi din ng ibang bansa kung gaano nakagulo dito sa bansang Pilipinas. Alam nila kung ano talaga ang rate ng krimen dito sa Pilipinas. Yung administrasyon lang talaga yung nagpe-fake news para lang masabi na safe sa Pilipinas ngayon. Totoo yan. Alam ng ibang bansa yan Kahit naman sino tanongin mong ibang bansa, pag tinanong mo, safe ba sa Pilipinas? Pag nag-research yung mga yan sa mga survey, yung mga mapagkakatiwalaang survey, lalabas dyan, hindi talaga safe ang Pilipinas. Bukod sa baha sa baha nga lang, hindi na safe Tsaka babalik ta rin natin, yung Pilipinas ang nasa kondisyon ng China. Ganon din sasabihin nila. Halimbawa lamang, nag-aalala ang bansang Pilipinas sa mga estudyante nila doon sa China. Grabe yung krimen sa China, grabe yung nangyayaring gulo. Ganyan din ang magiging ewan ko lang ngayon kasi walang malasakit ng administrasyon. Ewan ko lang kasi walang talagang pakialam yung mga hayop. Pero kung babalik ta rin nyo, is parang ganun lang din na sinasabi nila na pinag-iingat nila yung mga kababayan nila kasi nga magulo. Parang parang inilagay lang natin din sa lugar ng China, sa lugar ng Pilipinas yung kalagayan na yung pinag-aalala ng China. So ganun yan. Alam ko naman na hanggang ngayon sinasabi nila drug-free. Matino na dito sa Pilipinas, wala nang masyadong gulo.
Pero alam natin sa yung totoo na talagang sobrang lala ng Pilipinas ngayon. Thank you, ma'am. Boss Lee. Bibi, do you have a comment? Kasi sinabi ng Senate mismo, ni Senator Gatchalian, I think, he said that the Senate will convene as a high impeachment court on the 4th of August to hear out the impeachment complaint against you. Do you have a comment with respect to this? Kasi this is exactly 1 week after the SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na muna ako mag-comment about sa impeachment kasi merong spokesperson for the impeachment topics. Ito yun si Attorney Michael Powa. So, if you can find time to reach out to him to ask him questions about the impeachment, then he would gladly answer questions about the impeachment. Thank you. Thank you. Do you have any expectation na sana i-bring up ni President Trump kay Presidente Marcos Jr. ang issue ng ICC and about former President Duterte? Wala akong expectation. Wala akong expectation na i-bring up niya doon anything favorable to former President Rodrigo Duterte. Likely, baka i-bring up niya doon, pero ang kanyang sasabihin ay things that are unfavorable to President Duterte. Because he will really defend what they did to the former president. No, I meant on the part of President Trump. President Trump to President Marcos. Mayroon ba silang meeting? Wala pa po sa special. Wala pa po according to the official schedule. Wala pa po according to the official schedule for the day. Wala. So, Ano yung sinasabi ng Malacanang na nakipagkita? So ibig sabihin fake news yun. Na nakikipag-usap si Ay, sabi na nga ba eh. Naku po. Eto pakinggan niyo yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Meron nga ba? Meron ba nangyaring meeting? Meron ba nangyaring meeting? Nagtaka si kasi ito, Vice President to. Malalaman niya kung meron talagang nangyaring meeting. Baka pinapalabas lang talaga nila na may meeting pero iba talaga yung ginawa sa Amerika. Ano kaya yun? Naku po babalikan natin to Babalikan natin tong sinabi ni Vice President Sara Duterte sa ibang video. Alam nyo na kung saan yun. Oo mapagdudugdugtungin natin yung kaganapan kasi medyo nakakapagtaka. Bakit hindi alam, no? Ba't parang fake news yung pakikipagkita ni Marcos Jr. kay Donald Trump? Ay, naku po. Naku po, Naku po. wala. Yes, Any questions? Boss Ding, Manateros. Madam, congratulations po sa disaster response ng OVP. Napakaganda, positive po yung Totoo yan? mga comments ng netizen tungkol po sa inyong disaster response. Paano nyo po ba inuutusan yung Office of the Vice President pagdating dito, samantalang matagal na po kayo nandito, ma'am? Paano nauutusan yung mga tao doon? Preparation. Paano nyo po sila nabigyan ng Nabibigyan ng commands? Okay. Well, unang-una kasi, ang Disaster Operations Center, nung tayo ay pumasok sa Office of the Vice President, in-institutionalize na natin siya. Kasi nakita namin, isa ito sa Galing nun. Pinakamaraming requests na dinadala ng mga taong bayan na sa Office of the Vice President. Yung tulong kapag merong kalamidad. Yan ang isa sa top 3 na hinihingi. Ang una is medical and burial assistance. Ang pangalawa is disaster relief. Yan yung pangalawa na hinihingi ng taong bayan. So ang ginawa namin, in-institutionalize namin. Ibig sabihin, gumawa kami ng isang center at isang team ng mga tao na yun lang yung gagawin nila. Itong mga tao na ito ay araw-araw nagmo-monitor kung saan merong emergency disaster sa buong Pilipinas. Pagkatapos itong mga tao na ito, pag nakita nila sa mga reports na merong kailangan bigyan ng tulong
or merong nag-request ng relief kahit saan man, binabato nila sa satellite offices natin. Naka-preposition lahat doon ang tulong sa satellite offices, and then yung satellite offices, meron silang assigned din ng mga tao for disaster response. Tapos sila na yung pupunta kung saan man kailangan pumunta yung tulong at opisina. So meron silang standard operating procedures na ginawa namin para susundan nila yon. Kapag wala doon sa nakalista na mga kailangan nilang gawin, kapag wala doon na sila nagtatanong sa USEC namin, or tapos yung USEC namin magtatanong din sa akin kung ano ba ang gagawin. Tulad ng example, noong isang araw or kahapon ba yon, kung saan lumabas yung mga bus na tumulong sa mga na stranded sa mga ruta nila. Yun kasi ang allowed lang sa buses namin is may oras lang na allowed na lumabas sila. And ito yung peak hours kasi augmentation laang yung tulong na binibigay natin, no? Nag-augment tayo sa peak hours ng mga taong nagbabiyahe. Kahapon, sobrang dami nung mga humihingi ng tulong na mga stranded. Nagpaalam sila sa akin kung pwede ilabas yung mga bus. And then sabi ko sa kanila, oo, pwedeng ilabas yung mga bus dahil emergency na yan. At hindi na natin kailangan magpaalam pa na lalabas yung bus natin, labas doon sa peak hours na allowed. O yan ha, narinig nyo to, Auntie Claire ha. O, yung mga anti-Duterte dyan, narinig nyo to ha. Ganito mag-command ang leader ng ano. Ganito mag-command ang isang leader. Hindi yung katulad nung isa na kayo po ay mag-ano sa ating LGU. Kayo po ay makinig para hindi na po tayo mahirapan. Diba? Hindi yung ganon. Ito dapat, diba, may ano talagang alam nyo, talagang may plano. No, sa totoosin nga lang, sa totoo lang talaga, kung binabalita lang ng ibang mainstream media, mas nauuna pa ang Office of the Vice President tumulong sa mga nasasalanta ng bagyo kesa sa Office of the President. Yan po ang katotohanan. Yan po ang realidad na nangyayari. Mas nauuna pa ang Office of the Vice President kaysa sa Office of the President. Partida ho ha, binawasan ho yun ng pondo. Paalala ko lang naman sa inyo, partida, binabawasan ng pondo, ginigipit, palaging sinasabihan na walang kwenta ang pamamalakad ni Vice President Sara Duterte. Pero ang totoo, mas nauuna pa ang Office of the President tumulong sa mga kababayan nating nasasalanta ng baha at bagyo, isa lang yun, kesa sa mismong presidente. Yun yung realidad na nangyayari. Ang masama pa nito, kung magtuloy-tuloy itong bagyo na to, baka hindi kayang i-maintain ng Office of the President ang ayuda kasi nga ubos na doon sa halalan. Ayun yung isa sa kinakatakot ko. Na wag naman sana mangyari. Kaya ito sa totoo lang, itong kwarto ko ngayon kung nasaan ako dito, tumutulo. Dahil sa sobrang lakas ng ulan at walang hinto ang ulan. Ang masama ho kasi dito, baka yung pera na nakalaan dapat sa oras ng sakuna, ubos na dahil pinamigay na nung halalan. Diba? Ayun yung masaklap dyan. Sana mayroon pa. Sana may maitutulong pa. At sana tumagal pa yang pagtulong sa mga kababayan natin na sasalanta ng bagyo ngayon. Sana tularan ng Office of the President yung Office of the Vice President sa pagtulong nila agad-agad. Immediately. Tama ba yung bigkas ko? Immediately. O, agad-agad, no? Hindi yung anong gagawin natin? Mag-fly yung buses. So, ganun yung in-institutionalize namin, tapos merong standard operation procedures. Kung wala doon, nagtatanong sila at nagbibigay ng
command or sagot sa Comment kanila. lang po ma'am sa mga comment ng netizens na mabuti pa daw po yung OVP, mas nararamdaman nila sa mga ganyang disasters yung pong EDCA sites na sinasabi nilang yun ang Totoo yan. hindi raw nila nararamdaman. Unang-unang kailangan siguro natin tanungin, no, kung totoo ba talaga na yung mga EDCA sites ay gagamitin for disaster preparedness and disaster response o sinabi lang yon para lang may masabi patungkol sa Uy! EDCA sites. Just to piggyback real quick, VP, kasi sinabi ni DND Secretary Jimon Chodoro that we should ask the US to use these EDCA sites para po ma-facilitate yung relief operations. What's your reaction to this particular statement? EDCAS kasi, it means Enhanced Defense Cooperation Agreement. Nandun yan siya sa, dun tayo sa, we're in the defense, no? Ano ba ang ibig sabihin ng defense, no? Di ba mutual defense? Like, Tama. depensa sa Pilipinas at depensa sa, kung sino man yung ally natin, di ba? Kasi mutual, di ba? So, kung magkaroon ng agreement, iba pa ang agreement sa ilalim, sa loob ng EDCA agreement about disaster preparedness and disaster response, pwede yon. Kasi defense is not just yung defense na kapag merong invasion or merong war, pwede din relief operations in times of emergencies. Thank you, VP. Well, since nakita po na parang epektibo yung disaster response ng OVP, will you ask for a higher budget for this year? For disaster preparedness? Kasi sabi ko sa mga kasamahan namin sa Office of the Vice President, kung ano yung ibinigay sa atin last year, dagdagan niyo lang ng sa inflation o pagmahal ng procurement at goods and services, yun lang ang idagdag ninyo. So, hindi na kami humingi ng tulad nung dati kung saan optimal yung operations ng Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Kasi alam naman namin na hindi siya ibibigay. Ayan partida pa yan narinig nyo naman, di ba? Nangihingi ang Office of the Vice President ng karagdagang pondo para dyan sa mga masasalanta ng bagyo, pero alam naman din natin, sige, sabi naman din ni Vice President Sara Duterte na alam niya rin naman na hindi nila gagawin yun. Pero ang kinagandahan sa Office of the President, sa Office of the Vice President, tinatrabaho pa rin nila, nagtatrabaho pa rin sila kahit ganoon ang ginagawang panggigipit ng pondo sa kanila. Yan ang kinaganda dyan kay Vice President Sara Duterte. So parang ayaw ko na pupunta yung mga officials ng Office of the Vice President, punta sila sa House of Representatives, tapos sasabihin sa kanila na hindi namin yan ibibigay sa'yo. Ayaw kong napapahiya yung mga kasama ko at ayaw kong napapahiya yung institution. Now, VP has an appointment at 4:10, no? So, unless last question, tapos yung mga first-timers, pagbigyan natin sa pictures. Pwede po ba, VP? Miski Vice, konting panahon lang. Ano po? Mensahe po sa mga patuloy po na mga supporters ni Tatay Digong na nagtipon-tipon buong mundo na bring him home. Tapos sa mga kababayan natin Pilipino na nasalanta po ng baha ngayon sa Pilipinas. Yes, opo. Unahin ko na muna yun sa mga kababayan natin. No? Sa mga kababayan namin, ang Office of the Vice President, kung ano man yung makakaya ng Disaster Operations Center namin, ay gagawin namin lahat para sa disaster response. Dalawa po yung nandyan sa loob ng center namin. Unang-una is yung mga kalusugan trucks namin, nagdadala sila ng hot meals sa mga responders. Pangalawa, meron kaming relief, no? Relief, food and non-food, yung relief na pwedeng maibigay ng Office of the Vice President. Kailangan natin laging handa tayo sa mga ganito dahil alam natin, taon-taon, pabalik-balik yung bagyo. Hindi naman titigil ang pagdating ng bagyo sa ating bansa. At ang dala ng bagyo lagi ay unang-una pagbaha at mga landslides. So yung mga tao na alam nila na
flood prone area sila or danger zone area sila sa landslide, ay dapat maghanda sila pagdating ng bagyo or tag-ulan. At ano yung isa, sir? Yung patuloy na pagtitipon ng mga supporters ni tatay ko, ma'am. Okay. Sa aming mga kababayan sa buong mundo at sa Pilipinas na patuloy ang pananawagan na iuwi at ipalaya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nagpapasalamat kami. Alam ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na meron kayong mga ginagawang rallies, pagtitipon at pananawagan. At nasabi nga niya sa akin kahapon na sana ay bigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na personal ang kanyang pagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pagpapakita ng suporta at pagmamahal sa kanya. At naiintindihan niya na yung kagustuhan ninyo na siya ay mapalaya ay dahil gusto nyo yung nakita ninyong pagbabago sa bayan nung siya ay Pangulo ng ating bansa. At kaming mga pamilya, lalong-lalo na ako dahil ngayon ay umiikot ako sa Filipino communities abroad na nag-iimbita para makapagsalita ako at mapaintindi ko sa kanila kung ano nangyayari sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpapasalamat din ako dahil ang Filipino communities natin, sila yung gumagastos ng mga events at ng mga program natin. At ang laking tulong at nagpapasalamat kami dahil napapaabot ko sa buong mundo yung ipinaglalaban natin na isang Pilipino na nakakulong sa The Hague, Netherlands dahil kinuha siya ng gobyerno ng Pilipinas. Sa pilitang kinuha at hinatid dito. Yun, no? So yun, yan po yung pinaka-latest breaking news na pahayag ni Vice President Sara Duterte mapatungkol sa kalusugan ni Pangulong Duterte. Alam nyo, yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi natin talaga maiwasan na hindi tayo makapag-isip ng hindi maganda kasi unang-una, yung ICC na yan ay isang kuta na isa sa mga pinakamalakas na kakampi ng mga makakaliwa at ng mga dilawan. So makakaliwa, mga dilawan, ni isa lang po yan. Alalahanin ulit natin kasi napagtanto ng mga Pilipino na bakit nga nung panahon ni Joma Sison na nandiyan ayaw nilang ibigay si Joma Sison. Ayaw nilang pauwiin dito dahil inisip din nila ang talagang protektado. Pinrotektahan nila si Joma Sison na isa sa mga pinuno ng mga makakaliwa dito sa bansang Pilipinas. Kaya ngayon napapaisip yung mga Pilipino na hindi kaya nilalason ng ICC, hindi kaya binibigyan ng kung ano-anong gamot, hindi kaya ganun ang ginagawa kay Pangulong Duterte. Alam natin na nung nakaraan ay naghabilin na si Pangulong Duterte na kapag siya ay mawawala daw, kung siya ay mawawala, wag naman sana, ay gusto niya magpa-cremate at wag nang iuwi sa bansang Pilipinas ang kanyang mga labi. Pero alam naman ho natin yun na yun pong sinabi ni Pangulong Duterte ay yun po ay isang parang ayaw niyang magkagulo kasi alam niya na na kapag sa oras na nangyari yan na siya ay mawala at maiuwi sa bansang Pilipinas ang kanyang bangkay, talagang magwawala ang buong Pilipino. Talagang magkakaroon ng pinakamalaking gulo sa kasaysayan ng bansang Pilipinas na sana ay wag naman sanang mangyari. Kaya ito si Pangulong Duterte, yan talaga ang ibinilin niya sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na wag iuuwi ang kanyang labi kapag sa oras siya ay binawian na ng buhay diyan sa ICC. At nakakaramdam na rin ng medyo konting ang mga netizen kay Vice President Sara Duterte na medyo may hindi pa inaamin sa atin, may hindi sinasabi mapatungkol sa kalusugan ni Pangulong Duterte.
No, may mga bagay na hindi siya sinasabi dahil iniiwasan nga po talaga nila na magkagulo dito sa bansang Pilipinas. At alam nyo naman po ang ugali ng mga Duterte na ayaw ho nilang masaktan. Ayaw ho nilang magkagulo. Ayaw nilang una-una masaktan ng mga Pilipino dahil alam naman natin kung gaano kahayop kademonyo ang administrasyong Marcos. Mas triple pa sa kanyang ama. So, talagang napagtatanto ng mga Duterte, ng pamilyang Duterte na talagang kayang-kaya nila tayong saktan kung sa oras man na tayo ay magwala na at iproklama or ipaglaban natin na bumaba na siya sa pwesto dahil sa pagkawala ni the best president ever ng bansang Pilipinas na si Pangulong Duterte. Pero yan po ay hindi natin pinapanalangin at mas nananalangin nga tayo na makabalik na si Pangulong Duterte dito sa bansang Pilipinas dahil yan po ang pinakatalagang pangarap at kagustuhan natin mangyari. At ayun nga, no, at darating pa ang 2028 election na kung saan sana maabutan pa ni Pangulong Duterte ito at sana makita natin siyang ikampanya niya ang kanyang anak na sa bilang pagtakbo ng presidente sa darating na 2028 para matapos na ho ang paghihirap ng mga Pilipino na kanilang nararanasan dito sa bansang Pilipinas. So kayo po ba? Kasi kung ako tatanungin doon pa lang sa pagtanggal ng mga gamot, medyo kasi sa totoo lang pasensya na po, wala po akong tiwala sa loob ng facility ng ICC. Anytime pwede pong may mangyari, pwedeng tarantaduhin si Pangulong Duterte, pwedeng ipainumin ng kung anong gamot na ikakapanghina niya, pwedeng lasunin, no? Kasi sa totoo lang hindi ho natin sa totoo nga lang po itong ICC ay kalaban po talaga, no? Talagang maituturing mo na yan ay isang pinakamalakas na puwersa ng mga dilawan. Talagang anytime mo, alam naman ho natin na kung gaano kagalit ang mga dilawan sa mga Duterte dahil talaga binura sila. Oo, Duterte lang po ang nagbura sa kasaysayan sa Pilipinas ng salitang or pangalang dilawan. Talagang binura sila ng mga Duterte. Kahit din po ang Marcos, wala na rin po, kaya kagaya ng sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi na ulit makakaupo ang administrasyong Marcos sa bansang Pilipinas bilang Pangulo ng bansa. At talagang totoo po yan at hanggang ngayon nga at kitang-kita naman ho sa mga netizen kung gaano sila kagalit ngayon dahil nakikita naman ho natin yung baha, 'di ba? Sobrang pagpapahirap sa atin. So ang kinaganda lang, ang isa sa kinakaganda ko dito sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Pangulong Duterte, kahit ganyang kahirap po ang kanyang kalagayan diyan sa Netherlands at may sakit din siya at hindi na rin may edad na rin ho siya, iniisip niya pa rin po ang mga kanyang mga kapwa Pilipino na nahihirapan at nagdurusa sa pamumuno ng administrasyong Marcos dito sa bansa natin. At yan din po siguro talaga ang isa sa mga dahilan kung bakit sobrang mahal na mga Pilipino etong si Pangulong Duterte dahil hanggang sa dulo talagang hindi niya binitawan at hindi niya sinukuan ang pagmamahal niya para sa bansang Pilipinas. Yun nga lang, no, imbis na pasalamatan, bigyan ng award etong si Pangulong Duterte dahil sa pagiging buhay na bayani niya sa bansang Pilipinas, ang ginawa sa kanya ng administrasyong Marcos, binalahura, binastos at ipinadala pa siya sa ibang bansa. Na sa edad niya ng 80 years old na hirap nang maglakad, hirap nang lumakad at alam niyo yun, yung hindi niya nakakayanin yung mga biyahe-biyahe at lalong-lalong hindi niya kinalakihan ng klima diyan sa bansang Netherlands. So sa mga ganong edad kasi talagang hirap na talaga yan, no? Kaya nga panalangin na lang talaga, alam niyo mga banateros, mga kabiyaya, kung bakit nagiging matatag si Pangulong Duterte ngayon dahil huyan sa inyo. Dahil huyan sa panalangin at pagsuporta nyo sa kanya.
dahil yan po talaga ang nagpapatibay sa kanya. Sa totoo lang, kung siguro ay tayo ay mapanghinaan ng loob, sana wag naman, at wala tayo ngayon na sumusuporta sa mga Duterte at sinisigaw ng paglaya niya at pag-uwi niya dito sa bansang Pilipinas, baka talagang sumuko na rin si Pangulong Duterte, no? Baka hindi niya na kakayanin. Kaya nagiging malakas si Pangulong Duterte dahil sa atin, dahil gusto niya tayong isalba dito sa nangyayaring krisis. Sa tutusing krisis po talaga. Dito sa nangyayaring krisis at panglalabis ng Administrasyong Marcos. So yun po, no, mga banateros, mga kabiyaya, kayo po, ano pong maikukomento nyo ho dito sa breaking news na pagkabiglaang pagsugod sa ospital kay Pangulong Duterte? Tama ba ang hinala ng mga netizen na may hindi sinasabi ang pamilyang Duterte sa kalusugan ni Pangulong Duterte? So i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, pakidamay na rin po, paki-like and share. And mag-comment na rin po kayo sa ating dito sa video ito at babasahin natin yan. Pakidamay na rin po yung like and share, napakalaking tulong po niyan para sa ating YouTube channel. Huwag nyo na rin pong kalimutan na pindutin yung bell button para lagi kayo mag-update para lagi po kayo updated sa ating mga video araw-araw. Nag-upload tayo 2-3 sa isang araw, no? Yan na po yung pinaka natin back to normal na po tayo sa pag-upload para palagi ho kayong updated sa mga balita na nangyayari sa bansang Pilipinas. At mga kababayan ko, ingat po kayo palagi dahil sobrang sama ho ng panahon dito sa ating bansa. Kung saan man sulok kayo dito sa Pilipinas, magdoble ingat po kayo at magbaon po lagi kayo ng mga emergency kit at lalong-lalo na yung mga pagkain at gamot. Lagi po tayong maganda. So ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.